sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Teka, di yata ako sanay sa oras Oras sa Himala. Oras ganap na alas 8:06. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Loko-loko talaga itong 2x2 na ito, ha? Ayan. Ako yata yung pinaparinggang kanina yung bang pagka-Christmas party mga kuya, mga ating. Di ba pagka major prizes na, raffle na, ha? Abay, kailangan presents required, ha? Nag-Christmas party kami nung isang gabi, ha? Abay, maraming salamat kay Ninong ABB, ha? Abay, nagpa-raffle ba naman ng 5 100 inches na television, ha? Yung made in China, ang laki-laki, ha? Kaya lang ang tatake, Chongqi TV. Ayan. Anyway, palibhasa, alam nyo, pagkapaskong ganito, ayan, naku, kaliwat ka na ng Christmas party, mga kuya, mga ateng. Yung ibang kasama na yung mga broadcaster, kay mga broadcaster yan na Christmas party, ha? Abay, lagaring hapon. Kaya sabi na, raffle, kasi simula pa naman party, raffle na kaagad. Palibasa sila taga Quezon City lahat. Ako galing pa ng dito sa DZRH, Star City, papuntang Quezon City. Ang biyahe, lalo na sa hapon, peak hour. Pasay, hoy Sister L, ingay mo dyan, isarado yung pinto, ha? Sino yung ngawa ng ngawa dyan? Ayan. Abay, ang biyahe mula Pasay hanggang Quezon City, 5 oras. Abay, malapit na ako. Abay, nandun ako sa elevator, ni-raffle lang kaagad yung yung major prize na 5 Chongqi TV, ha? Abay, una akong nabunot. Abay, sabi pa naman nako, presence required. Ayan, i-wave yung kay Lakay. Ayan. Anyway, mahabigan ni in short, pagdating ko nga, wala na, i-raffle na yung malalaking television, Chongqi TV, ha? Pero mukhang may porostal si Lord, ha? Abay, second round naman, abay. Chika-chika lang ba, ha? Kasi nakarit kayo mga raffle, ayan. Pero wala naman, in fairness, wala namang ipit gang dito sa mga mga major raffle prizes. Anyway, bagamat di man ako nanalo ng TV, nanalo naman ng kalahating bandol. Ayan. Alam niyo, kalahating bundle, malaki-laki yan, ha? Yung napanalunan ko, isinier ko dun sa mga dun sa mga waiters, ha? At saka dun sa iba pa, ha? Ayan, anyway, sabi ni buti na mabait si Kuyang Bernard. Sabi niya, o sige Lakay, yung napanalo mong TV, palitan ko na ha? 10 cubic feet colored electric fan. Ayan, yung tatak Hanabishi. Anyway, nanalo ako ng kalahating bundle. Di sinare ko, ha? Abay, sabi ni Ariel, boss, sabi niya, naubos na yata yung napanalo na mong kalahating bundle, ha? Ayan, kasi yung kalahating bundle, yung kalahati nun, pinamigay ko. Sabi ko, alam mo, may advocacy tayo, Ayan, advocacy namin to ni Manong Chavit Singson, ha? Kailangan ang impresyon sa mga Ilocano, ha?
ng mga kuripot, buburahin namin yan. Ayan, magalit na ang aming mga anito. Ayan, alam mo naman pagkakuripotan ng pinag-uusapan, dalawa lang yan ha? Mga Ilocano at saka Boholano daw. Anyway, sabi ko nga ayan, kasi gusto namin burahin ni Manong Chavit na ang mga Ilocano ay hindi po kuripot. Ha? Kaya si Manong Chavit, ayan, namimigay. Ayan, kaya lang hindi para ramdam ni Vic De Leon Lima. Tama ka pa rin, Vic. Ha? Ayan. Kaya sabi ko, pagka nasa Senado na si Manong Chavit at pwede na akong sumunod. Ha? Sabi ko, pagka si Manong Chavit, sabi niya, Chavit Chingson, may isang salita. Ako naman, iba aking slogan. Ha? Abay, gagawin ko Deo Makalma for Senator. Galante, hindi kuripot. Ganyan lang. Share your blessings, ha? Kaya yung may mga blessings naman dyan i-share ninyo, ha? Ayan. At papalitan niya ni birthday boy. Ayan. Jesus is Lord. Ayan. Ganyan pagka itong Christmas love is sharing, ha? Kaya tinatawag ko yung mga ninong namin dyan, ha? Share your blessings, ha? Ninong Don Ramon San Miguel Ang. Ayan. Abay, Ninang Tessie Coson. Sino ba mga ninong natin dyan, ha? Ninong Lucio Tan. At of course, si Ninong Manny Villar. Give love on a Christmas Day. At para din po sa mga opisyal ng Rizal Medical Center, ha? Ayan. Sino nga ba yung pangalan ng direktor ng Rizal Medical Center? Abay, ngayong Kapaskuhan naman, Director ang pangalan, Director Maria. Ganda ng pangalan niya. Anong pangalan tong director mo dyan sa Rizal Medical Center? Secretary Ted Herbosa, ha? Ayan, dapat yung mga doktor naman dyan share your be caring. Ayan. Kasi ayun, tinatawagan natin kung sino po nakilala kay Doktora Maria Rica Lumage, ang direktor ng Rizal Medical Center, ha? Abay, doktora, ha? Abay, baka naman pwedeng yung mga doktor po natin dyan ikutan naman yung mga pasyente. Diyos ko po, mahabagin Lord. Saan ka naman nakita ng ospital, Secretary Ted Herbosa, ha? Ang mga doktor once a week kung dalawin yung pasyalan yung mga pasyente. Diyos ko. Ay, nako talaga, oo. What is happening to our country, Apo President, ang mga cabinet members mo mga ganito, dapat pinapalitan na yan. Ay, nako, si Ted Herbosa, abay, umikot-ikot ka naman sa mga government hospitals para alam nyo yung mga sitwasyon dyan, alam nyo dapat ayusin, baguhin. Ay, nako talaga, government hospital mahabigan. Kaya tuloy yung isang pasyente dyan yung anak maiyak-iyak kahapon. Sabi niya, boss, nanay ko baka mamatay na sa ospital. Sumasakit na ang wala man lang doktor na tumitingin. Once a week kung pasyalan dyan sa Rizal Medical Center. Hanggang nurse lang. Ayan, pahipo-hipo na lang. Ay, nako talaga. Ayan, mabuti na lamang may isang taga-Malacanang na nakarinig sa ating kahapon. Abay, buti na lamang at merong isang pusong mason dyan sa Malacanang. Ayan, maraming salamat, Secretary, at pinuntahan na yata na isang Dr. Garcia yung pasyente kagabi. Ayan. At i-check up na ngayong umaga. Hay, maraming salamat. Abay, pero kawawa din yung ibang pasyente, parang mga walang kakilala, mga kaibigan, kakilala, ha? Abay, mantangin po ninyo nakaupo sa monoblock, ha? 24 hours, pasyente, nakadextrose. Saan ka man nakita ng ganyan?
Kaya tuloy, ayan, yung mga kuyang natin dyan sa Grand Lodge, magdodonate na lamang ng wheelchair. Sana Direktora Maria Lumagi huwag naman tanggihan yung mga donasyon na wheelchair dyan. At yung operation tulong natin ako nang permiso sa mga nag-donate sa DCRH operation tulong. Si Mr. Anonymous na nag-donate na 1 milyon. At si Ninong Most Worshipful Congressman Romeo Momo, kalahating milyon na ang i-donate sa operation tulong doon sa kinita doon sa kanilang golf tournament. Baka hingi ako ng pahintulot, kami ni Miss May binauhan. Baka yung partner ni ibili na lang naman ng wheelchair, i-donate na lamang dyan sa Rizal Medical Center. Diyos ko po. Sana yung natipid dyan sa PhilHealth, sana yung mga naluging 11 bilyon na pinambili ng bakwan magamot dyan sa DOH. Kung binimala ng mga wheelchair yan o kaya dinagdag sweldo sa mga intern, ayan, mga residente, ayan, sa mga government hospitals, ayun, ito nga pala, Secretary Ted Herbosa, ayan, tumawag sa akin yung aking kaibigang barangay kapitan dito sa Pasay City, aba itong si Chairman Tony Petalio, dati kong kasamang rumboy sa Halina Lodge ito, nagdala po sila ng pasyente mabigan sa PGH kagabi, tinanggihan. Diyos ko po, mahabagin, Lord. What is happening to our country, Mr. President, Ay, nako talaga, oo. Pero sandali lamang, ayan, bago ang winner mo, Sherwin, chichika ko lang ito, ayan. Konti lang itong doon ka sa labas, nakasira ka ng ng kamada, Ganda-ganda ng kwento ko, Ayan, ikukwento ko lang to chismis sa Malacanang ito. Hindi chismis to, marikon, Alam po nyo, sabi ko sa Manong Chavit, ayan, pagka nagtagumpay ating advocacy, Manong Chavit, abay, wala na Ilocanong kuripot. Ayan, ang kuripot na lamang siguro ay yung yung taga Malacanang. Christmas time in the Philippines. Sabi ba naman nung pinsan nung nag-fellowship diyan sa Malacanang, di siyempre masaya, daming congressman, halos lahat yata nandun sa Malacanang. Abay, nagparamdam yata yung ilang kongresista. Abay, itong si Congressman Brian Yamsuan, abay, kumanta ba naman ng Merry Christmas? Kinantahan ng Presidente at Bonget Marcos at First Lady Lisa, sabi nung pinsan, si House Speaker Martin Romualdez, sabi niya, bakit kumanta pa ng Merry Christmas? Alam mangyayari dyan, Ilocano yan. Ayan, talagang sama naman impress nyo sa aming mga Ilocano, Ayan, buburahin namin yan. Gagawin na yung mga Ilocano ay mga hindi kuripot, kundi galante. Oh, ba't wala? Nawi mo pa ang Christmas bonus namin. Baka walang bawian ng Christmas bonus, Ayan, katulad na lamang ng Pasko Panalo dito sa DCRH, walang bawian yan. Ay, talagang Paskong-Pasko na, Ayan, raffle na kaagad. Ano bang nasaan ba ang nino ng ba? Alam, alayo naman nito, Bay, ang traffic, nakarating ng Laguna, Ang ninong ng bayan po, mga mga ateng, nasa barangay Cuyab, San Pedro, Laguna. Ayan. Yan po ang ninong ng bayan, Ninong Sherwin. Buti pa itong si Ninong Sherwin, daming binibigyan ng aginaldo, Diba, nagtatago. Merry Christmas. Merry Christmas sa ating DZRH Pasko Panalo. Panalo ang Pasko sa DZRH. Dahil sa Pasko Panalo, mas malakas promo. Puntahan na natin ang location ng ating roving team. Namamasko po.
Luko-luko rin tong si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez eh. Ha? Nilaglag yung pinsan. Ilocano daw. Santa Claus is coming to town. Pasensya, nagmana sa tatay eh, ha? Kung nagmana sa nanay, di galante yan. Narito na ang Nino ng Bayan, nasa barangay Cuyab, San Pedro, Laguna. Sino ba ang pasasaya mo dyan, Ninong Sherwin? Sherwin, please come in. Yes, Lakay. Nako, hindi na kailangan magpunta sa Rizal Medical Center ng mga nakaupo sa monoblock dahil gagaling na sila, Lakay. Oh. Sa barangay Cuyap. Kahit nakaupo ka sa monoblock, Lakay, pagagalingin ka ng 1,000 pesos na dala-dala natin dahil ito, si Kuya nakaupo sa monoblock. Ilang oras ka na nakaupo sa monoblock, Kuya? Ang oras na, kahit Lakay. Ilang oras daw nakikakiti. Teka mo na, kulang yan. Lagyan mo ng dextrose yan para 24 hours kaya umupo dyan sa monoblock na yan. Oo. Sa sabi niya yan, sabi niya ng dextrose. Aha. At may bakante pang monoblock. So Ayan, mabuti pa yung monoblock ni Kuya. May sandalan eh. Yung monoblock niya sa Rizal Medical Center, walang sandalan eh. Oo. Diyos ko, naka-dextrose. Talaga ng mga gagaling. Gagaling tong si Kuya. Pangalan mo, Kuya? Rizal Caday. O Rizal. Rizal ka. Naku, Kuya, ingat ka. Ang mga Rizal, Kuya, December 30, binabaril sa luneta yan, ha? Yan. Oo, December 30 ba birthday ko? Hindi, sir. Pero isa na pinangalan. Ito si Kuya Rizal, meron tong tracking service. Yan, tignan mo, yung kanyang... wag mong bigyan ng... wag mong bigyan ng regalo, siya hinga mo ng regalo. May tracking pala si Kuya Rizal eh, ha? Kailang radyo si Rizal, dahil kapag siya nandito sa kanilang, barracks nyo. Barracks. Nandito sila sa kanilang barracks nyo, yung mga tropa, yan pa, Yung mga nag-aabang laki, mga naka-tune in sa DJR. Dahil nakatakas ang radyo. Pag nandito sila, naghihintay sila ng biyahe, nakikinig sa'yo. Mukhang nakaramdam sila ng vitamins, kaya umpuk-umpukan na sila dyan, ha? Naka-ready na nga, Lakay. Alam mo, baso na lang kulang. Pero may biyahe, mamayang gabi daw. Titirahin ito pagkatapos ng biyahe. Pero, Rizal, palagi ka nakatunin sa DJR. Oo, sir, araw-araw. Aba? Sino paborito mong announcer pag umaga? Lakay Deo Makalmo! Aba, bigyan ka agad ng premyo si Kuya Rizal. Alakas makasipsip. Bigyan ng 1,000 pesos yan! Ayan. Lakay Deo, nagtagan mo! Patay tayo dyan. Lakay, Deo nam! Pasensya ka na. Hindi pa namimigay si Manong Chabit eh. Wala pa. Wala pa isang salita. Ayan, pagka nabura ko yung okay, bibigyan natin ng dagdag. Bibigyan natin ng tama to. Bibigyan natin to ng vitamin E. Ayan, may vitamin E yan. May tama na yan, ha? Wala pa. Kuya, ha, ayan, alam ko mamaya titirahin nyo yan, ha. Paalala lang, Kuya, nagmamaneho kayo, may tracking ka, ha. Ayan sa inyo, 5 kutsarita lang, ha. Ayan. Yes, sir. Sigurado yan, 5 kutsarita, ha. Pampainit na lang katawan para para hindi mahilo sa pagmamaneho. Ang dami aksidente ngayon, katulad sa Ayala Tunnel, ha. Ayan, may aksidente dyan, traffic, ha. Okay, so bigyan mo pa si Kuya ng para hindi mo magka-ulcer, bigyan mo ng pampulutan. Para hindi mamaga ang ulcer. Ito, meron kang pang-spaghetti. Ayan. Diesel Extra Noche Buena para sa iyo. At syempre, meron ka rin, dahil lumalabas din ang kalsada ito, habang umaandar sa daan, pwede mong ipakita sa ibang mga kasamahang motorista, meron kang Diesel H umbrella. Ayan. Pwede mong iyabang yan. Iyabang mo, idut-dut mo sa mukha nung katabi mong sasakyan. Ayan, pwede yan kesa sa tubo, di ba? Yung mga jeepney driver, pag kami nakaaway, may tubo sa gilid dyan, di ba? Magbabaon ng tubo. Magbaon kayo ng Diesel umbrella. Kapag kayo, may mga kaaway kayo sa daan. Tsaka, meron kayo Diesel umbrella. Tsaka, Kuya, para matibay yan, para hindi masira yan, para hindi madumihan, ayan, gayahin mo kami Ilocano para hindi masira yan, hindi maluma. Huwag mong gagamitin, Kuya. Ayan.
ipabalot ng plastic o yan, pambalot, ibigay mo. Ayan, i-display mo lang yan, itago mo lang yan. Huwag mong gagamitin masyado, ha? Aha. Para hindi mangitim. Sherwin, yung mga kasama ni Kuya na nakaabang diyan sa lamesa, ilan ba ang mga yan? Ilan ba sila? Tignan mo, nakanganga. Mga lang sila lakay, mga andito lang, tambay lang din eh. Ano? Muna. Pahinante ba mga ito o driver? Bibiyahe din. O sige, bigyan mo din sila ng tig-500 para mabuhay ang dugo nila. Ayan. Sige. O, apat to lakay. So, 2,000 para dito sa mga piyayaro natin. Wag na isama yung yung pang-apat nasa likod eh. Presence required eh. Andiyan ka lang naman, nakatayo ka. Sige, bigyan mo na ng bigyan mo rin 500 si Kuya, nakahabol. Ayan, naman tayo love is sharing. Bigyan mo na yan. Bigyan mo na yan. Ayan, pauna. Kasi nado pa si Sakit, another 1,000. So, 2,000 para sa kanila lakay. So, ano masasabi nyo? Maraming pong salamat sa inyo lakay. Good morning po. Ayan na, pakantay mo sila na Merry Christmas. Nagtatrabaho ka na ba? Parang naghahanap lang to ng shota lakay. Hindi naman to nagtatrabaho. Nagtatrabaho po para sa pamilya natin. Ayun, may pamilyado na pala sila. Salamat lakay. Agyaman kami apo. Ay, Ilocano matgayam. Ay, ukan na nga rod. Naragsa ka Pasko apo. Ayan, Diyos. Dalawa na yan. Andiyan na. Huwag na nila lakay kata. Ikaw, ano masasabi mo? Salamat po lakay. Kala ko mananawagan to lakay. Tignan mo naman, no? Kakaawa. Sino may sabing kuripot ng mga Ilocano? Good morning. Reporting na. Kuya, sasali na rin to. Parang tambay lang to rito. Ayan. Kuya, ano masasabi mo? Thank you lakay. Wala pa lakay. Dali to. Ayan. Ilocano mo dahil. Ilocano pala to kaya. Butante pala namin yung mga sabit ng mga to eh. Maraming salamat sa inyo mga tropa. Mamaya nyo na buksan yung bote ha. Pag yung tapos sa kayong bumiyahe, relax lang ha. Parang tignan mo. Ayaw pumayag laki parang gusto nang buksan yung bote. Hindi ata kasi may 500 na. Teka, ayaw nang bumiyahe. Ilan ba yung dala mo ba yung isang truck na Emperador ngayon dyan? Ilan ba dala mong vitamin E dyan? Kasya bang apat dyan? Bigyan pa sila ng tig-isa. Itapon yan. May evidence na kayo. Itapon yan ha. Huwag yan. Walang lasa yun eh ha. Walang lasa, walang kulay. Yung may kulay. Itapon yan ha. Huwag yung anin yan. Sige. Anin nyo lang yung vitamin E. Vitamin E na yung anong dapat tinitira. Vitamin E. Vitamin E. Yan. O dahil dyan, meron kayong dagdag na vitamin E. Ayan o, ha? Ayan. Nabuhay ng dugo. Oy kuya, maaga pa yan ha. Pero kuya, kung hindi mapigilan, ayan, kung magkakape kayo, ayan, pwedeng halos sa kape yan, Jim's Coffee, lagyan nyo ng isang kutsarita, ayan, para mas masarap yung kape. Isang kutsarita lang sa kape yan ha. Ayan, para mabuhayan lang ng dugo. Ayan. Kasi itong mga ito parang nananamlay lakay. Ang mga buhay pag-ibig ng mga ito. Para yung barabara sa ugat ngayong umaga mabuhay. Mawala. Ayan. Para wag mapunta ng Rizal. Okay, maraming salamat mga kuya. Maraming salamat sa mga nakasunin sa Diesel H. Kaya naman baka pwedeng kayo nang susunod gawin na natin sa Diesel H Pasko Panalo Promo. Arts number 6, Serving Battle para Diesel H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Sa Paskong darating, Santa Claus nyo'y ako rin. Nakakahalata yata ako, Sherwin, ba't puro mga Ilocano itong mga nananalo ngayon, ha? Dapat sa Malacanang sila mamasko. Sabi ni speaker, yung kanyang pinsan Ilocano napakadiin yung Ilocano ha? Ay pandiretsing, kuripot yung pinsan ko. Good morning, Mr. President. Bigat apo. Ayan. Tayo ng mga Ilocano, hindi naman kuripot ha? Mr. President, tayo naman nasa limet-met. Ayan.
wise spender. Di ba? Babalikan natin ang mga issues natin. Ayun, napakibati doon yung grupong Gabriela. Gabriela Silang ba, ha? Grupong Gabriela, avid listener ng Daming Bayan. Sabi ni Bong Labog sa Kasibong Ariola, ang laki ng TV sa office naroon din sa Damdamin Bayan. Ba? Maraming salamat sa mga taga-grupong Gabriela. Ayan. At eto, pakibati na rin doon si Barangay Kapitan Hector Kasidsid ng Yapak, Malay Aklan. At si Trabaho Party List 3rd nominee Kagawad Nelson De Vega. Haba. Rambong Ariola ng PCSO. Abay, dibatiin ko rin si Noble Ram de Mesa ng Dagat Party List. Ayan. At si Congressman Kevin Ko. Ayan. Ng BBM Party List, ha? Wag malulumbay dahil ngayon ay babaha. Ayan. Babaha ng bonus at 13-month pay. O nga pala, baka makalimutan ni Mrs. ni Ateng, ha? Ayan, mga Mrs. mga Ateng. Si Inday, ha? Ayan. Entitled din po ng 13-month pay. Huwag kakalimutan. Tsaka piloto natin, mga kuya, ha? Sila mga si Inday, pati mga drivers natin, entitled din sila ng 13-month pay, ha? Diba, CJ? Ayan. Oy, good morning sa mga ninong dyan sa mga Gods of Padre Faura. Good morning, CJ Alex Jesmundo. Ayan. Naibigyan mga bonus at saka 13-month pay ng ating mga justices, ha? Eh, may party pa naman si na Justice Ricky Rosario sa December 15. Oras, CJ Jesmundo, ganap ng alas 8:32. Ang balitang ito ay binawasan mo ng commercial 2x2 dito man binuhos sa Damdamin Bayan, ha? Ayan, sabi Lakay, ha? Bakit panay ang banggit mo kay Manong Chabit? Ganun pa ang advantage sa kung siyang mabanggit din, kumuha kayo na ng political advertisement dito sa amin. Mag-place ng ads. Mag-place kayo ng ads dito. Pagka may ads na kayo rito, libreng ad-lib na yan. Merry Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister L. Merry Christmas, Lakay, at Merry Christmas po sa lahat ng ating viewers at atin pong mga listeners. 14 days na lang, Lakay. Bilis Pasko ng na. oras, ha? Ayan, Merry Christmas, Direktora Bacolcol, at Merry Christmas, Director Maria Rica Lumagyan ng Rizal Medical Center. Nako, alam po niyo, Director, dahil monoblock na ang upuan ng ating mga pasyente dyan sa Rizal Medical Center. Ayan, si Kuyang Dado Melagrito, nag-pledge na ng 2 wheelchair. Ayan, ito rin, si Kuyang Attorney Vladimir Amir Putin Pelaes Momo, ha? Abay, ayan, okay daw na yung donation nilang ₱250,000 dito sa Operation Tulong. Pumapayag silang yung bahagi nun ipambili natin ng wheelchair. Ayan, idodonate namin sa RMC Secretary Ted Herbosa, ha? Ayan, kawawa naman yung pasyente natin dyan. Ayan. At pakisabi uli sa mga doktor naman natin dyan sa RMC, wag namang once a week kung pasyalan yung mga pasyente. Diyos ko naman. Oo, grabe anong naman klaseng yun. serbisyo naman yan? Paano na lang ilakay kung mayroon yung dapat may close monitoring? Kaya nga, ayan, buti na lang naawa yung may pusong mason dyan sa Malacanang. Isinend ko yung pasyenteng umiiyak na sa talagang sakit, masakit na. Sabi nung anak,
Tapos baka dito na baka din abutin ng Pasko at New Year ang nanay ko. Ayan. Dahil doon sa... Yes, babuti na lang mga at merong opisyal na may pusong mason dyan sa Malacanang. Nakarinig yung panawagan natin kahapon. Ayan, sa wakas. Ayan, may nagpuntang doktor sa pasyente kahapon. Pero hindi lang siya, marami po sila mahibigan. Around 100, mantakin mo yan. At pasalamatan din natin sandali lamang Director Bacolcol, sir. Ayan, pasalamatan ko lang itong si Kuyang Noble Magiting Cruz ng Bohol. Ayan, o Bohol, ha? Sino mga nagsabi mga kuripot ang mga Ilocano at Boholano, ha? Ayan, at nagsabi na rin kay Kuyang Neil Farala na sila ay magdodonate sila ng wheelchair sa DZRH Operation Tulong para ipamigay doon sa Rizal Medical Center. Ayan, kita niyo, mga kabayan natin, munting bagay pero sila po ay nagmamagandang loob. Siguro kung 11 billion na worth na pinambili ng mga expert na mabako na gamot dyan sa DOH. Naku, Diyos ko, Manong Bian Rubio, ha? Siguro ano na yan, ha? Konti-konti na ng wheelchair yan. Ang pwede natin ipadala dyan sa Rizal Medical Center na yan. Damdamin Bayan. Pero bago pa sumabog ang init ng ulo ng mga pasyente dyan sa Rizal Medical Center, nasa ating linya si Director Teresito Bacolcol ng FIBOLCS. Alamin nga natin update dun sa Bulkang Canlaon, Sister L. Oo nga, Lakay, dahil nagkaroon ng eruption nung isang araw. Yes. Tama ba ako, isang araw, Lakay, no? Isang araw, ayan. Oo, at alamin natin ang may inaasahan pa ba tayong mga pag-alburuto nitong Bulkang Canlaon dyan sa Negros Island. Magandang umaga po, Director Bacolcol, sir. Yes, magandang umaga din po sa inyo, sir and ma'am. Ayan, so ano po ang sa ngayon po, ayan, sa buong Magdamag, kumusta po ang sitwasyon ng Bulkang Canlaon, Director Bacolcol, sir? Okay, so for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 31 volcanic earthquakes. Mas marami ito kaysa na-measure natin previous day na 19 lamang yung volcanic earthquakes. And yung sulfur dioxide din po natin medyo tumataas na, nasa 4,121 tons per day lamang tayo ngayon. And the previous day ay nasa 1,669 tons per day. So tumataas yung sulfur dioxide natin. We are expecting this one kasi po prior to the eruption noong December 9, biglang bumaba yung sulfur dioxide natin doon sa Canlaon Volcano. So ibig sabihin, may nakabara and because of this overpressure, sumabog. And isa yun sa mga natingnan namin na kaya pala bumagsak yung sulfur dioxide natin ay may nakabara na materials. And because of, again, overpressure ay na hindi nakayanan and sumabog na. Director Bacolcol, sir, ano ba ang history ng Mount Canlaon? Ito ba asupre lamang ba ang binubuga o meron na rin nagbubuga din ba ito ng lava? Ayan, yung mga bato nagbabaga. Yung magmatic eruption po natin, isa lamang yung na-document natin. That was in 1902. Nagkaroon po ng 1902 Strombolian eruption, nagkaroon ng lava, yung katulad ng nakikita natin sa Mayon Volcano. Opo. But after that, mga phreatomagmatic or phreatic eruption lamang, yung steam-driven eruption na water coming into contact with hot volcanic materials or hot magma and nagkaroon ng pagsabog. So yung nangyari noong December 9, we are classifying it for now as explosive eruption. Ina-analyze natin yung mga abo and kapag nakita natin na yung abo ay nanggaling sa fresh magma, then we may classify it as a magmatic eruption. But since October 19, may mga ashing events po tayo. More than 80 na yung steaming na may kasamang abo. And when we analyzed yung mga ashes ay nanggaling po to sa mga lumang bato. And kahapon, meron tayong dalawang ashing events. Umabot lamang to ng 100 meters. So hindi naman gaano kadelikado.
Opo. But for now, maintain pa rin natin yung alert level 3. Okay. Director Bacolcol, sir, mayroon po bang nakikita po ba natin na posibleng itaas sa alert level 4? Tsaka, Director, sir, may tanong na lang din po namin, ano po yung pinagkaibahan kapag kasi tinawag na major eruption tsaka ito pong explosive eruption? Actually, yun lang din yun. Explosive eruption, it's a major eruption. Alright. Mm-hmm. So, ngayon kung itataas ba natin, we are closely monitoring Canlaon Volcano. Yung alert level 3, ibig sabihin po noon, there is a possibility of hazardous eruption in the coming weeks. Director, may ina-expect pa ba tayong major eruption ng Canlaon Volcano? Yun po. Kaya ibig sabihin po ng alert level 3, there may be a hazardous eruption in the following week. So we have to closely watch and monitor Canlaon Volcano. Ayan, nako. So dapat talaga mag-iingat. Tsaka nako, baby, ang PVOX po, Director, yung mga kababayan natin na nandoon sa loob ng 6 kilometers sa permanent danger zone po, dapat talaga lumikas na po, Yes po, yun po yung recommendation natin, yung 6-kilometer danger zone. Lumikas na po sila. Nung alert level 2, yung pinapalikas lang natin yung inside of permanent danger zone, which is the 4 kilometers. 4 kilometers. Now, when we raised it to alert level 3, dinagdagan natin yung danger zone to 6. And wag naman sana mangyari, kapag magkaroon ng alert level 4, we may increase it further to 10 kilometers. Pero sana wag naman. Kawawa naman yung mga kababayan natin, magpapasko at saka mag-New Year sa evacuation center. O nga po. Tapos may lindol pa kanina sa Davao Occidental. Gaano kalakas yun, Director Bacolcol, sir? May magnitude 5.2 po tayo kanina. Medyo mababaw lamang, but wala naman tayong in-expect na damage. Ang source po nito is the Philippine Trench. And but we are expecting aftershocks. Ayun, okay. Wala na mga damage sa sa bagay, probinsya, walang masyadong apektado. Anyway, Director Bacolcol, sir, maraming salamat. At Director, tatanong yung mga PVOX. Yes, sir. Yun daw mga bonus saka 13-month pay, kailan daw ibibigay? Yung 13-month pay, nabigay na. Nabigay na lakay. Yung 13-month pay, yung nabigay na. Para Christmas. Para Merry ang Christmas. Yung bonus. Kailan yung bonus? May bonus daw, Director. Yes, yung ang nakalagay kasi sa directive yata ng ng DBM is not earlier than December 15. Ayun. Sana all. Ayun. Kaya pala masigla si Director Bacolcol kahit sumasabog ang mga bulkan. Ikaw talaga na. Director, maraming salamat po. Merry Christmas. Maraming salamat po and Merry Christmas po sa inyong dalawa. Palagi akong nakikinig sa inyong programa. Ay, maraming salamat po, Director, sir. Love you. Ayan. Thank you po. Director Teresito Bacolcol ng PVOX. Ayan, ang sipag-sipag niyan. Sa Paskong darating. Ayan, sabi siguro, sana all. Ayan. Di ba sabi ko kasi lakay? China oil. Charot. Hindi pala China. Kaya lumalapit yung China Oo nga, ano ba naman to? Kailan nang magkaroon ng silent night, peace on earth, ha? Abay ang Israel, masyado agresibo naman yata ang Israel ngayon, ha? Kinasuhan lang ng graph itong si Netanyahu, Prime Minister Netanyahu. Binomba na naman ng Syria naman. Ano sila lakay? Very hot-tempered. Ayan. Makalama lang, Prime Minister Netanyahu. Abay, binomba ng Israel yung naval fleet dun sa Syria, ha? Nakaalis na itong si Assad, nasa Russia na, nasa Moscow na, ha? Kuyang Layola Chica, ang ating military attaché sa Moscow, Russia, ha? Ayan, saan ba pinatira ni Putin itong si Assad? Ayan. Hindi mo gayahin si Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya ay hindi tayo magpapadala ng warship at ang Pilipinas kailanman ay hindi mamumangunguna lakay sa pagpapalala ng tensyon dyan sa West Philippine Sea. History ng Pilipinas, ayan, hindi tayo nang gugulo, hindi tayo nangunguna. Ayan, kaya lang, Mr. President, pagka puno na ang salop, ayan. Kailangan ng kalusin. Dapat ng kalusin. Si kanino alinya yun, lakay? Siyempre, si FPJ. Ay, FPJ, oo nga pala, no. Ayan. Hirap. Pagka puno na
salop. Dapat ang kalusin. Lakay sakit niya sa lalamunan. Sandali lamang Narciso, ano nga latest sa Malacanang? Ano ang let? Tapos na ba ang Christmas party ng Malacanang press corps? Kuripot ba talaga ang presidente? Tingin ko hindi. Ganun ba? Oo. Tanungin natin si Miss Len. Ayan. Bakit lakay? Kung makanto yung kanyang pinsan Ayan. Baka kantsaw lang yun, lakay. Ako hindi naman kantsaw. Di ba nung fellowship ng mga congressman dyan sa Malacanang, nagparandam yata yung mga congressman. Ito si Congressman Brian Yamsoan ng Parañaque. Kumanta ba naman ng kinantahan ba naman yung first couple? Sabi ni Speaker. Nangaruling. Oo, parang paparamdam ba? Kaya sabi ni Speaker ba't kinantahan pa? Ilocano yan. Nilaglag yung pinsan. Siyempre. Ikaw, Speaker, hindi ka ba kuripot? Ayan, niwala kami dyan. Hindi kami maniniwala. Ayoko na mag-comment. Sige na nga. Pero you're so gorgeous today, Sister Elle. Ay, just mabalas lakay. Yes, you know what? My flowers, kind of small today. Ayan. Kulay pink siya lakay. Oo nga. Nagpipinkish-pinkish ang bulaklak ko ngayon. Ayan. Kaya lang, mapusyaw yata yung pink mo. Ayan. Okay lang yan. Kasi yung binawi ko naman sa suot ko. Nasobrahan mo yata ng laban ng champion. Don Simeon Chong, Ninong. Ha? Lakay, hindi nakakapusyaw yun. Di ba nakakapusyaw? Nakakabango ng bulaklak. Totoo, ayan. Samantala, ito na ang latest sa Malacanang. Kailan ba may bigay ng Aguinaldo ang presidente, ha? Ayan. Ilang Filipino at organisasyon sa ibang bansa pararangalan sa Malacanang. Wag mo nga sabihin nga let nakasama pa ang DOH dito, ha? Ay, ano ba yun? Pasensya ka na si Sister Elle, talagang kahapon pa ako high blood dyan sa Rizal Medical Center. Obvious ba, ha? Huwag ka masyadong high blood. Saan ka nang makita paano ka hindi maawa? Diyos ko naman, oo. Nabubulok yung mga bakuna worth 11 billion, ha? Pagkatapos yung mga pasyente once a week kung dalawin ng mga doktor, ha? Diyan sa Rizal Medical Center, pagkatapos upuan ay walang higaan, dapat pa doon na lang sa lapag naglatag ng banig, ha? Alam mo lakay, ang tanong ay gumagaling ba doon? Ayan, sa ganyang sitwasyon paano ka gagaling? Yung tumulong sa atin sa Malacanang na buti na may pusong mason na awa, ha? Ayan. Pinatignan, hinihingi yung medical abstract ka. Medical abstract. Secretary sir, sorry po. Ayan, alam mo kung bakit? Bakit? 3 weeks na doon sa ospital sa Rizal Medical Center, Sister Elle. Hindi pa na ultrasound. Ayan. Oo. Nakaschedule pa sa December 22 daw. Diyos ko naman. Pagkatapos bago operahan, kailangan manalo pa sa raffle. Napaka-worst naman ng sistema na kaya hindi makatarungan lakay. Kaya nga Senator Bongo, Senator JB, ha? Kailangan po nga ipatawag yung yung Kongreso, ha? Ayan. Yung Quintacom dyan, dagdagan nyo ng Sixtacom. Ayan. Ayan, yung mga rice cartel, inimbestigan na kahapon. Kaya lang, walang patutunguhan yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Baka mamaya kung dati yung involved sa smuggling ng sibuyas, bawang, kung cabinet member involved, walang patutunguhan yan. Patay tayo dyan. Kung rice cartel naman, paano kung congressman ang involved dyan? Naku, patay. Alam mo yung masakit lakay. Kasi kung naalala mo, di ba, yung pumutok yung issue ng mga smuggling sa sibuyas. May mga pinangalanan na lakay. May pinangalanan na hanggang ngayon, may nakulong ba? Ikaw naman pinangalanan na gusto mo parusahan pa. Gusto mong kumanta sila?
Gusto mo ikanta kung sino ang tunay na smuggler? Lakay, yun nga yung masalimot. Yun yung problema sa atin eh. Wala naman kasing nakukulong. Kaya yung mga garapalan okay lang, hindi naman nakukulong. Kaya nga ikaw naman na-imbestigan na, gusto maparusahan pa. Nagsayang lang tayo dito ng pera, ng resources, tapos wala mapaparusahan. Lakay, Panginoon naman. Kaya imbestigan na lang yung mga kawawa, yung mga pasyente na, Diyos ko, ha? Saan ka nakita ng pasyenteng nakadextrose na nakaupo sa monoblock? Diyos ko naman. Pag ikaw lakay yung pamilya nun, maiiyak ka na lang. Talaga. Kaso ang problema lakay siguro yung iba dahil nga kapos, walang pangano. Kaya ako na high blood kasi may pinakita nung picture ng pasyente kahapon, yung anak talagang umiyak na kaya't nagdurugo ang aking puso. Ayan, kaya Senator Bongo, kesa impeachment, patawagin mo taga DOH, ha? Anong serbisyo sa bayan nito, kasi ha? Kasi ito ay... Ayun, dagdag ko pa uli. Ayan, high blood na naman ako. Huwag ka na high blood, kwento mo na lang. Yung kasama kong rumboy na kapitan ngayon ng Pasay, barangay kapitan, nagdala ng pasyente hagabi dyan sa PGH. Tinanggihan. Bakit daw? Puno na raw. Alang naman, ano bang klaseng serbisyo ito, Mr. President? What is happening to our country, Mr. President? Hindi ba pwede lang kayo i-refer nila sa ibang hospital? Yun na nga. Siyempre, kung mahirap, pagka pumunta sa private, baka bill pa lang, mamatay na. Ayan, Hindi kasi diba lakay, marami naman tayong public hospitals. Di dapat sila nag-uusap-usap na kapag sobra puno na, di may re-refer sa ibang hospital. Itanong mo kay Secretary Ted Herbosa yan. Ayan. Itanong mo kay Secretary Ted Herbosa. Biglang yun ang sagot sa akin. Secretary Ted Herbosa, ayan. Totally maganda naman yung brand new Land Cruiser ninyo. Ayan. Anong courtesy of ayan, pwede naman kayo umikot sa mga ospital para alam niyo yung sitwasyon. Ayan. Ba't ka ganyan ka makangiti? Kasi tinatanong kita anong kulay. Anong kulay? Kulay hangin. Ayan. Ito na, report mo na sa daldal natin. Baka mag-overtime na naman tayo rito. Bagay sa 2x2. Off mic ka. Hindi naman lakay. Sabi ng Tunyo tsaka ng Jerry kanina, lakay, on time kami, ha? Sabi binawasan yata ng commercial. Binawasan nga, dinagdag yata dito sa damdaming bayan. Ilang Pilipino organisasyon sa ibang bansa pararangal ngayon sa Malacanang. Sino sila? Let? Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, Sister L, gaganapin ngayon sa Malacanang ang Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ang programang ito sa ilalim ng Commission on Filipino Overseas ay kinukonsiderang pinakamataas na parangal na iginagawad sa mga individual at organisasyon na nakabase sa labas ng Pilipinas na nakapagbigay ng mahahalagang kontribusyon para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng kani-kanilang propesyon at pagkakawang gawa. Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkilala sa 11 individual at 2 organisasyon. Kabilang dito ang Philippine Nurses Association of New York at the Neurosurgery Outreach Foundation sa US din ito lakay. 4 na kategorya ang awards, ang lingkod sa kapwa Pilipino, pamana ng Pilipino, banaag at kaanib ng bayan. Layo ng mga parangal na ito na palakasin ang ugnayan ng mga overseas Pilipino at nagsusulong at nagbibigay proteksyon sa kanilang mga kapakanan at karapatan. Lakay? Yan. Ito nga pararangalan ng presidente dyan sa Malacanang. Ang presidente ba may pakimkim? Malalaman natin mga kung wala ito bang ba premyo? Oo, kasi sigurado may plaque, 'di ba? Lakay, may certificate. Tingnan natin kung mayroong monetary prize. Ayan. Baka sabihin nung kanyang pinsan naman si Mr. Speaker, Ilocano 'yan. Ang sama ng ha? Kaya mga Ilocano nagdurugo kaya may advocacy tuloy kami ni Manong Chabit ngayon kailang burahin ang impression sa mga Ilocano. Kaya mga Ilocano ay kuripot. Yan. Kami ay wise spender lang. GI. Sabi nga ni Brian Q ng DWWW na nakinig sa atin ngayon, tayo mga Ilocano Manong, ha? GI. Galanteng Ilocano. Ayan.
Okay, proceed, Ms. Let. So ano pa schedule ng Pangulo ngayon bukod dito sa pagbibigyan ng parangal dun sa mga nurses at ilang pang organization? So for Lakay, ito pa lang yung schedule niya para ngayong araw. So aabangan natin kung mamayang hapon ay may schedule pa siya o kung mayroon na lang siyang mga private meeting. Di ba pupunta ng Canlaon? Negros Island. Sa ngayon Lakay, nakukonsidera yan pero wala pang schedule sa ngayon. Wala pa yung schedule. Ayan, ano ba ngayon? Miyerkules. Miyerkules. Ayan, okay. Kailan ang Christmas party ninyo sa Malacanang Press Corps? Ay, natapos na Lakay. Tapos na? Ayun, nakita ko yung picture ni Miss Leth. Mukhang nag-perform si Miss Leth. Maaga kami nag-party Lakay kasi maaga kami nag-party kasi maraming schedule si Presidente. So, ayan, anong parapol ni Presidente? Presence required din ba? Hindi Lakay kasi si Presidente may hiwalay siyang pa-lunch o pa-dinner sa Malacanang Press Corps. So, abangan natin yun. Ganun ba? Hindi dumating sa Christmas party ninyo? Hindi Lakay. Baka may fellowship din kami sa kanya. Kailan ang fellowship? I-request nyo sa kanya, magaling mag-sax yan. Ayan, patugtugin nyo. Ayan, ewan ko lang kung buhay pa yung kanyang saxophone. Talaga ba? Oo, i-request nyo. I-request nyo, matutuwa yun. Bakit nakalawa rin kanyang sax? Ala Kenny G yan eh. Ayan, okay. Sige. Basta mga empleyado ng Malacanang ba, masaya? Ba't parang mag-aabang Lakay ng anunsyo doon sa kanilang kasi yung mga bonus nila nung nakaraan pa Lakay na may naunang announcement. Ang hinihintay ng mga taga-gobyerno ngayon ay yung SRI nila. Ang sabi ng DBM, aabangan baka ngayong linggo ay mayroong anunsyo tungkol doon. Kaya recognition incentive. Kaya ko tinatanong Ms. Let para malaman natin kung sino ba ang galante sa mga heads ng 3 branches of government, executive, judiciary at legislative. Dahil sa Senado, sabi na ating bubit dyan, abay Manoy, hindi rin masaya ang mga empleyado, ha? Namimiss tuloy nila si Manong Johnny, ayan, nung siya ang Senate President. Talaga ba? Kasi actually laging di ba, House at Senate ang nababalita pag ganyang bonus na pinag-usapan. Sila yung may pinakamalalaking natatanggap. Parang hindi nakapag-judiciary at executive. Si Manoy De Butler, nahawaan na yata ng Ilocano ito, nakirmet din daw. Hindi kasi Lakay, di ba sabi ni Presidente simplihan, tapos ayun. Ganun ba yan? Sinalantaso kanya. Ang hindi ganun ka engrande o kagarbo yung mga Ang ibig sabihin nun Miss Let, may kulatilya yun eh. Simple lang ang mga Christmas party pero itodo ang bonus at saka 13-month pay. Ang ibig sabihin nun. Pwede naman Lakay. Oo naman. Ganun yun. Sige na nga. Ayan. Hirita niya si Presidente. Natin Lakay kung may magbubulong na malaki. Ayan, hirita niya si Presidente pagka party ninyo. Ayan, tumugtog siya ng saxophone. Sige Lakay. Kaya lang baka baka sabagay baka naman mabulungan na. Ako baka hiritan ka Mr. President kasi binanggit ni Lakay Deo. Kung ayan tumugtog, di magbigyan na lang siya ng sukang Ilocos tsaka empanada tsaka bawang. Tsaka bagnet. Nakalagay mo sa bayong. Package. Okay, maraming salamat, Let. Good morning, Merry Christmas. Good morning, Merry Christmas. Balik sa inyo Lakay at Sister L. Maraming salamat, Let, mula sa Malacanang. Alam ninyo, ako'y tao lamang. Kaya binabati ko pa rin, Merry Christmas. Kayong mga durugista, magdanakaw, mga korap, mga kriminal, at yung nagpapahirap sa Pilipino. Kaya kung ayaw ninyong minto at patuloy pa rin ang karasan, ito na ang huli ninyong Merry Christmas. Kumusta dong ang Christmas party sa Davao? Ayan, tahimik yata ang Davao ngayon ha?
Diyan sa Senado. Ano Pero latest? alamin natin, Lakay, kumusta ang Senado BICAM sa 2025 national budget? Tatapusin na ngayong araw, Lakay. Bakit? Narinig ko yung BICAM, Raymond. Alam mo, pagka narinig ko yung BICAM tsaka mga unprogram, naku, Diyos ko. Unprogram project, naku talagang bumabaha ngayon. Alam mo kung bakit, Sister Bakit, Ellen? Lakay? Yung mga unprogram project po, mabigyan sabi ng aking bubit mga kuya, ha? Abay, grabe, ha? Bumabaha ngayon. Bumabaha ng flood control project dahil kailangan ubusin bago matapos ang taon. Bago matapos ang 2024. Diyos ko, parang ubusin yung mga natirang unprogram project na ganyan, budget na bilyones, ha? Kaya, nako talaga naman, sana yung mga... Anyway, kay Mr. President tuloy, ano ba nangyayari, ha? Total, nabanggit nyo na rin yung kampanya against corruption. Sana seryosohin ito at sana may sampo lang kayo. Pero alamin natin, Lakay, ang nako. update mula dyan sa Senado bago ka pa ma-high blood. Mula kay RH28, Raymond Adpaas. Lakay, Raymond. Elaine at Mayor, sa araw na ito ay matatapos na nga yung Bicameral Conference Committee meeting para aprobahan yung 6.352 trillion peso na 2025 national budget. Alas 10 ngayong umaga, Mayor at Elaine, ang takdang BICAM dito sa Manila Hotel. Kaya kami papunta na roon sa lugar kung saan gaganapin itong BICAM. Yung dito kay Senator Grace Polas, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, inaasahan ng mapaplansya na lahat ngayon dahil ang pangako ay open hearing, Mayor. Open hearing itong mangyayari ngayon. Kaya marinig natin kung ano ba nangyari doon sa kino-question nung una, yung budget ng AKAP na ang inilagay ng Kamara ay 39 billion pesos, pero pagdating sa Senado ay tinanggal. At ito ay ang pangako naman ng Kamara ay kanilang ilalaban ito sa Bicameral Conference Committee meeting. Maliban dyan ay yung hirit pa ng ilang mga senador na dagdag budget para sa Office of the Vice President. Ayon kay Senador po ay on track lahat yung kanilang yung pag-uusap tungkol sa budget ay inaasahan nila na ang 2025 national budget ay malalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos bago magpasko. Bakit before Christmas? Ba't hindi after Christmas? Hindi, siyempre kasi yun yung timeline nila. May target nila is 19 or 20. Yun ang original na timeline. Titingnan natin kung masusunod dahil ang hirit naman ng ilang mga senador, after yung final BICAM ngayon, bibigyan daw muna sila ng pagkakataon na mabasa yung final version bago pirmahan para hindi na sila magmamadali. Pero sabi nga ni Senador po ay on track naman sila at may oras pa kaya walang problema yung hirit na yon ng kanilang mga kapwa-senador. Kala ko parang masaya ang Christmas. Yan. Kailangan ma-aprobahan before Christmas. Di ba? Di siyempre, puntahan sa Malacanang. Pirmahan yan. Ha? Photo op. Ayan. Ang ngiti hanggang tenga. Kamo, malungkot yung mga nagpunta. Ewan natin kung dito sa budget masaya. Ganun ba? Alin malungkot dun sa fellowship? Kumanta lang si Congressman Brian Yamsuan di pa rin daw nakaramdam kaya tuloy sabi nung pinsan Ilocano yan kasi talaga ako pagka gano'n tayo mga Ilocano nasasaktan yan na nga pero siguro may pinaglalaanan. Yun pala saving for the rainy season, ika nga. Ayan, Mayor, kung yung araw mismo ng nako, na wala. Maluko ni mga itong cellphone ko, may tumatawag na taga Department of Health. Ayan, pakisagot nga ito. Ayan, sino ba ito, ha? Yusek Doktor ayan okay na ba ang pakisagot nga baka
mamaya ay araw-araw na ang inspection ng mga doktor sa mga pasyente sa Rizal Medical Center. Hindi na once a week at saka hindi na monoblock ang upuan ng mga pasyente yung nakadextrose. Asa na tayo, Raymond? Ayan, naka mo na. Ayan, pakisagot nga. Ayan, baka mamaya ay tsaka kung tatanggapin ba ng Rizal Medical Center yung mga donasyon, idodonate nating wheelchair dun sa Rizal Medical Center. Ayan, baka mamaya biglang umorder si Secretary Ted Herbosa ng sandamakmak na wheelchair o kaya additional na kama. Ayan, ikaw kasi Secretary Ted, pumasya ka naman kayo sa mga government hospitals, wag lang dyan sa malamig mong opisina. Ayan. Teka, asan na tayo? Andiyan pa si Raymond. Kay Raymond. Raymond, bakit malungkot ang mga empleyado ng Senado? Nakot na... Mukhang, kasi mobile sila lakay. Ba? Ba't nasa tunnel ba na Ayala? Papunta yata sila dun sa... Saan? Kung saan kaganapin yung Bicam. Si Senado naman yan Di ba sa Senado hindi ang Bicam? Hindi lakay. May binanggit siya kanina. Ganun ba? Ayan. Ito daw ay open sa public. Yan ang matagal ng request na marami. Kailangan transparent. Ayan. Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson para walang itinatago. Ayan, dapat transparency pagdating sa mga ganyan. Maganda yung transparent tayo para hindi napupulaan. Yes, para walang mga unprogram budget na mga ganyan. Pagkatapos, pagka hindi naubos, ngayon magpapasko, ayan, nagkakandara pa sila. Ayan, katakot-takot na bidding ngayon, kaliwat kanan. Ay, naka talaga. Dummy. Sandali lamang, Edniel Parosa, babalikan ka namin, ha? Ano ang latest kay Alice Guo, ha? May hearing ba kayo sa Pasig RTC ngayon, Royal Trial Court? Good morning sa mga kakosa dyan sa Pasig City Jail, ha? Abay, natutuwa sila dahil ang mayor ng Bamban ay mukhang siya na ang mayor ngayon sa selda dyan sa Batang City Jail. Totoo ba yan lakay? Yes. Naman ako. Siyempre naman, ikaw ba naman ang mag-donate na ha? Wow. Ng anong tubig? Yung water dispenser. Water dispenser. Ayan. At totoo ay talaga, may nasabi sa'yo. Iba ang bubuit mo lakay hanggang sa loob ng kulungan at saka baka mama yung kutsyon ng higaan nila doon baka ano na yan. Ano yung sikat na Uratex. Baka naman. Baka mamaya naka-aircon na yan. Ayan. Baka mamaya umorder pa ng 100 inches na TV na Chonky TV made in China. Ayan. Hindi man lang yung Sony, Samsung, made in China nga. LG, yung mga brand ng mga TV. Pero yung mga Sony, Sharp, Samsung, made in China din lahat yan. Akala ko Samsung is Korean. Oo nga pala, Korea. Korean ng Samsung. Ang gana naman dyan pagka Samsung, may kasamang kimchi yan. Pero kung problema ang blood sugar level po niyo mga lolo, mga lola, ha? Ihi kayo ng ihi, uhawin, pumapayat laging gutom, abay maaring diabetes na po yan, ha? Kaya ingat po, baka mauwi sa sakit sa puso, stroke, kidney failure at pagkabulag kapag napabayaan. Ano nga sabi, Malo? Ayan, papa-interview ba sila? Ayan. Asan ba si Secretary Ted Herbosa? Nasa abroad ba? Sabi ni Tita Malulakay, tinatawagan ko. Ayaw naman sumagot. Ayaw sumagot. Tawag na tawag. On air tayo Ayan. Nakikinig yata Lakay. Ganun ba? Si, ano pangalan nun? Dr. Yusek Chong. Ayan. Dr. Chong, ayan. Pakisagot po yung tawag ni Malu. Ayan. Ano po ba ang mensahe po ninyo? Tungkol ba sa Rizal Medical Center? Ayan, na yung almost 100 patients once a week. Maswerte na kung once a week na nadadalaw ng doktor. Alam ba ko yung mga dyan, mga intern o kaya residente? Ayan, yung mga resident doctors. Resident doctors, yung po mga resident doctor yan tinatawag na bagong graduate. Ayan, bagong pasa. Ayan, yung intern, ayan, hindi pa puwapasa sa hindi pa nagbo-board exam yan. Ito yung mga on the job training. Ayan, parang OJT yan. Ayan,
Pero para makaiwas ng sakit, mag-exercise din. Siyempre, tamang pagkain. Pwede mo rin samahan ng Cogent DB Plus araw-araw. Dahil ang Cogent DB Plus ay isang herbal supplement na sumusuporta para mapanatili ang magandang kalusugan at normal na blood sugar. Ayan. Ninong Michael Guy. Ayan, paring Harry D. Ha? Kumusta ang blood sugar ninyo, pare Koy? Ha? At Kuyang Felix ko. Ha? At Ninong Carlos Chan. Ayan, gusto mangininong dun si Ambassador Carlos Chan. Oh, sige, magmamano ko. Ayan. Ito naman may-ari ng Oishi. Ay, aba, parang gusto ko manuhan yan, lakay, no? Parang si Ninong Semyon Labandero Chu. Yan, ng champion yan. Champion ng mga ninong. And of course, ang ating Pahana shampoo, lakay. Ayan, syempre naman. At sa Cogent DB Plus with the power of 9 herbs in 1 capsule, mas malakas ang laban mo. Ang Cogent DB Plus, mabibili po yan sa Mercury Drug at Watsons at available din online sa Shopee at Lazada. Pero mahalagang paalala ng Cogent DB Plus, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daming bayan. Standby, Edniel Parosa. Ayan, may petition na for bail si Alice Guo, ha? Oh. Hindi ba nagkakagalis-galis si Alice Guo sa City Jail? Hindi naman po, Your Honor. Hindi ba tinataman ito ng pigsa? Sa bagay, hindi na mainit. Kaya tonaw ako sa iyo. Bakit? Alam mo, lahat ng skin disease niyo nabanggit niyo. Alam mo, yan ang sakit ng mga preso na pagka-summer season. Kasi lakay yung sobrang init. Yes. Pero kasi ngayon lakay, pansin mo, medyo cold yung weather natin. Kaya nga, ayan. Ano kayang aircon na in-order ni Alice Guo, ha? Electric fan, ayan, yung kama kaya, baka may, baka meron pang tawag nito. Lazy boy. Wow! China oil talaga, lakay. Para ka nanonood ng sine dito sa may sa may BGC. Saan ang Mayora? Oras, Sister L. It's 9:18. Champion Detergent para mo ko kesa sa Christmas card, diba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Christmas morning and find my stockings filled with you. Oras, Sister L. It's 9:22. Sandali lamang, Edwin Duque, standby. Milky Riguran, standby. Edniel Parosa. Ayan, good morning ulit sa mga taga-Department of Health. Ay, Secretary Ted Herbosa, baka kayo po hinintay sa Rizal Medical Center. Baka kayo po ang magra-raffle. Ayan, grand draw. Alam mo, lakay, nakakalungkot talaga. Lalo na makita mo yung mukha ng pamilya na nung pasyente, kung gaano sila may sakit na nga, ganito pa. Grabe. Secretary Ted Herbosa, kailan pa nauso ang ang schedule ng mga pasyenteng may hirap na operahan ay iraraffle kung sino uunahing ooperahan? Only in the Philippines po, mahabigan, Mr. President. Apo Lucas Bersamin, ha? Anong klase naman ito, ha? Tsaka yung nagpa-pile up na yung mga pasyente nila doon, nagpatong-patong na. May mga taga PGH, ayan, nilipat na doon. Kaya almost 100 na yung pasyente doon, ha? Gallbladder, alam mo, pagka sumumpo yung gallbladder, may kilala kong may sakit yan, Sister L. Talagang sumisigaw dun sa ospital. Sobrang sakit. Morphine pa more. Morphine pa more. Fentanyl yata. yung pang sa painkiller yun. Alam po niyo, mahabigan, yan po ang ginagawa sa mga pasyente ng may sakit sa gallbladder. Morphine po ang tinuturok po, mahabigan, dahil grabe ang sakit, yung karamdaman. Pagkatapos ganun ang karamdaman ng pasyente. Abay, 3 weeks na siya, lakay. 3 weeks na. 3 weeks na. Ayan,
Abay, 3 weeks na. December 22 pa i-schedule ng MRI, ultrasound. Pagkatapos, para malam mo kung kailan ka operahan, kailan manalo ka pa sa raffle? Diyos ko, parang Christmas party, ha? Ano ba yan, Secretary Ted Herbosa? Ha? Anong ginagawa po niya sa Department of Health? Diyos ko. Ay, naku, alam mo lang kayo nakakalungkot kasi kung hindi pa lumapit sa atin yung tao, hindi pa natin malalaman yung mga ganitong klase ng sitwasyon. Sinabi mo. Kaya minsan blessing in disguise itong mga ganito at nalalaman natin kung ano yung mga dapat atupagin ng mga opisyal ng DOH. Anong klase yan? Di ba siya umiikot? At saka tayo mga intern man lang o kaya residente, ayan, kung lahat ng mga fellow yata ang tawag dun sa mga professional ng mga doktor talaga ha? May specialization, nasa nasa seminar. Lahat ba ng mga doktor nasa seminar? Wala nang titingin sa mga pasyente, once a week kung puntahan. Diyos ko naman, anyway. High blood na naman tayo. Ayan, makalma lang. Makalma lang, Lakay. Mag-aalmusal tayo after. May breakfast na ba tayo, Malu? Anong breakfast natin? Wala pa tayong almusal. Kaya para na high blood ako. Ito na nga, report ni Edniel. Punta muna natin ang report ni Edniel. Anong latest kay Mayora Alice Guo? Ayan, Kuyang Boy Oseta, napasya naman na ba si kumare mong Alice? Ayan. Nadalahan mo na ba ng itlog na 2 pula? Yes. Dalahan mo hard-boiled. Damihan mo yung hard-boiled para makinabang din yung kakosa. Ayan, yung mga kasama niya. Constituents ni Mayor Alice Guo dun sa sa Pasig City Jail. Ito sa constituents. Kasi mukhang siya na ang mayora dun Yung mga leader ng mga selda dyan, mayor ang tawag dun. Mayor si Sir ba? Pagka yung nakakulong mayor. Mayor yung leader ang tawag dyan. Ayan, babae, di mayora. Ayan. Samantala, ito Lakay, prosecution kokontrahin ang petition for bail ni Alice Guo sa Pasig RTC ngayong araw. Ang buong detalye, balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, narito nga tayo sa harap ng Pasig City RTC kung saan nagsimula na itong panibagong pagdinig para sa hirit ng dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na makapagpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission of PAOK, formal na magsusumite ng mga ebidensya ang prosekusyon para kontrahin itong petition for bail ni Guo. Sa bahagi naman ng akusado, sinabi ng legal counsel niyang si Attorney Nicole Hamilla na inaasahan nilang maghaharap ng saksi o witnesses ang kabilang panig. Kinumpirma rin sa atin ni Hamilla na via Zoom lamang itong pagdalo ni Guo sa hearing dito ngayong araw habang ito ay nakapiit pa rin sa Pasig City Female Dormitory. Una nang iginiit ng kampo na mahina ang kaso ng PAOK at CIDG para maigin siya dito sa non-bailable offense na qualified trafficking. Kaugnay na kumano'y connection niya sa illegal na pogo sa Bamban. Umaharap din sa hiwalay na kasong grab si Guo sa Valenzuela RTC. Pero ito ay bailable o maaari siyang maglagak ng piyansa. Mamaya, pagtapos itong pagdinig, abangan natin kung anong magiging hatol ng korte doon sa mga ilalabas na ebidensya at witnesses kung meron man itong prosekusyon laban sa dating alkalde. Ito si Edniel Torrosa, ulat para sa DZRH. Personal bang nagpunta ang Alice Guo diyan sa Pasig RTC? Via Zoom. Via Zoom. Teleconference pa rin. Kung di ako nagkakamali ay lahat ng arrangement ni Mayor Guo at as much as possible ay teleconference na lamang. Maliban kung siya ay patatawag dati, kagaya sa Senate o sa pagdinig ng House Quad Committee. Pero maliban doon sa mga congressional hearing, parang nagkaroon lang kayo ng verbal arrangement, yung DJNT at yung Korte sa Pasig na every time na may hearing sa court ay teleconference na lamang o video conference na lamang itong dadaluhan ni Mayor Guo. Pero still, tinanong natin kanina si Attorney Hamilla nung dumaan na kanina kasi dumaan dito, pero nag-text tayo sa kanya at sabi niya ay via Zoom na nga lang talaga itong si Mayor Guo. Yung kumpara niya si Kuyang Martin Boy Oseta ng Batangas, siyempre concern dun sa kumara niyang si Mayora Alice Guo. Gusto malaman kung namayat ba, tumaba, o kaya baka may galis-galis na ang Mayor Alice Guo. Flores pa naman yan. Naka-guard ba? Huli nating kita sa kanya Lakay o huli niyang public appearance ay kapag siya umaharap doon sa mga congressional hearings. Pero wala nung malipat nga siya sa Pasig ay hindi pa ulit nagkakaroon ng public appearance. So at least
photos o videos itong alkalde. Mamaya, itatanong natin sa kanyang legal team kung kumusta ang alkalde sa loob ng Pasig RTC. Ayan. Oy, DDGM Boy Osaita, baka pwede ka mahingi ng tawag na permit kay BJMP Chief, kay Right Principal Roel Rivera. Ha? Dadalaw. Ayan, madalaw niya yung kumare niya. Ha? Ayan. Ay, isasama daw ako, pa-picture kami sa loob. At saka, kay Right Principal Roel, ayan, sino nga ba yung kuyang nating kuyang Noel Mendoza, sino nga ba yung kuyang nating jail warden na kasama natin sa Calao Lads? Ayan, si meron kayong Muslim na brother, ayan, nasa Quezon City Jail, ayan. Pwede ba magdala, Right Principal Sir, yung yung mga detainee ng ayan, aircon, ayan, pwede bang pagkain, ayan, pwede bang siyempre kung kulang ang budget ng BJMP, kung mayaman yung preso, ayan, para naman sa lahat yan, pwede bang mag-donate yung presyo ng gano'n? Para si Halosos, nung nakulong sa Muntinlupa, nagpagawa ng tennis court. Meron pang hamburger stand. Ay, Edniel, si Cassie Ong, saan pala siya ngayon naka-detain? Nasa Women's Correctional sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. Sa Mandaluyong. Sana hindi siya mataypan ng isang diyan. Ikaw talaga lakay. Nakakaloka ka. Yung natitipon na dinadala sa library. Ayan. Naalala ko yung binubuit mo. Ay, Diyos mio, Marimar. Ganda-ganda ang Cassandra Ong, di ba? Ayan. Malikot lang isip natin. Lakay, ikaw lang yun. Ikaw din Hugas ka ngay bigla Dahil mong kwento kay Marisa Racal. Wala naman wala na. Tsaka kay Anthony Jennings. Pagka ganyan, updated kayo, ha? Ayan. Okay, maraming salamat, Edniel. So, kailan malalaman kung granted o hindi ang petition for bail ni Alice Guo? Pang ilang pagtilig na ito, Lakay, pero ngayon yung formal presentation of evidence ng prosecution, within the day ay malalaman natin kung ano magiging pinaka-initial na hatol ng korte. Pero iba-iba kasi ang haba ng hearing. Minsan maaga na ito tapos. Pero sabi ni Attorney Hamilia, mukhang whole day ngayon yung naka-schedule. So alamin natin yan, Lakay, mamaya. Okay, maraming salamat, Edniel. Balik sa inyo, Lakay, Israel. Maraming salamat, Edniel Parrosa. So this is Christmas. Sandali lamang manang Milky, King of Pogo, iimbitan sa Quadcom sa Kongreso. Grabe. Ala. Yan ba yung binanggit ni former Tarlac, Banban Tarlac Mayor Alice? Sino ba ang King of Pogo? Hindi ko maalala yung pangalan niya. Ganun ba? Malalaman natin yan. Sandali lamang manang Milky, standby Edwin Duque. Ha? At marami pa tayong commercial. 30 minutes pang commercial. Mag-extra na kaya tayo. Pero alam mo lang, bago tayo mag-break, mayroong nag-message sa atin. Sabi dito, ang damdaming bayan niya, dapat kay Herbosa mag-resign na. Bilyon-bilyon pondo ng DOH kada taon. Yan. Wag mo na sabihin name ko. Sabi niya. Binasa lahat Alam ko, doktor din yan. Ayan. Ay, naka talaga. Sinabi mo, ha? Ay, nako buhay. Bakit nga? Kaya tuloy, saka na lang sa ating balita, ha? Kaya nga meron isang official din sa DOH, Sister L, nag-resign. Alam mo kung bakit? Bakit? Di niya yung mga pinapagawa hindi niya sa kanya. Hindi niya na-matake. Oo. Abay, siya ang papipirmahin. Tapos sablay. Alam mo lang, nakakatakot yung mga perma-perma, di ba? Mamaya, buhay mo na yung nakataya dyan sa perma na yan. Abogado yun. Abogado ako. Ako nga paano yung ganyan. Oo. Ano tapos ko? Sila, ayan. Abugago? Charot lang. Kanila ang grasya. Sa akin, disgrasya. So this is Christmas. Oras, Sister L. It's 9:34. Ang oras ay hatid sa inyo. Morning, boss. Wala kay boss. Ayan. Hi, boss. Good morning. Merry Christmas. Merry Christmas. Ang aming chairman, Mr. Freddy Elizalde. Okay, bonus namin, sir. Samantala, ito na ha, report na yan. Pasok na yung report ni Manang Milkit. 20 minutes pa yung commercial natin. Buha ba ang commercial natin dito?
Pero most friend, mga din ang bonus namin din, 13 month tayo. Rinig ba? Nakamonitor ba sa labas? Tinaguri ang King of Pogo, iimbitahan sa uling pagdinig ng Quadcom sa issue ng Pogo bukas. Bukas para ito. Akala ko ngayon na. Aris number 12, Milky Regunan, please kami. Milky. Lakay at Sister L, iimbitahan ng House Quad Committee ang sinasabing King of Pogo na si Richard Lim. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert A. Barbers, chairman ng Quadcom. Isasabay ito sa pagtatapos ng hearing bukas ng komite sa issue ng Pogo. Sabi ni Barbers, ang impormasyon ay nakuha ni Santa Rosa Representative Dan Fernandez, kaya imbitahan nila si Lim. Ayon kay Barbers, noon pa sanang nakaraang linggo nila ito-terminate ang pagdinig sa issue ng Pogo, pero dahil nga sa pinakauling impormasyon na may King of all Kings of Pogo, imbitahan ni Lim o nila si Lim para magpaliwanag. Dagdag pa ni Barbers, kung hindi magkakaroon naman ng problema sa schedule ng mga court hearing, muli rin nilang ipapadaluhin si Alice Guo. Narito si Congressman Robert A. Barbers. Because of the recent revelation and information na merong certain Richard Lim at saka certain personality na King of all kings ng Pogo. Yun ang sabi nila eh. So, and si Chairman Dan Fernandez would like us to invite this person para matapos namin ito, ma-terminate na rin namin. Una rito, sinabi ni Barbers, inaaral din ng Quadcom kung ano ang mangyayari naman sa contempt order laban kay dating Duterte presidential spokesman Harry Roque. Oras kasi na i-terminate nilang usapin ng Pogo, automatic din na malilift o maaalis ang ipinataw na mga contempt order laban sa mga individual na inimbitahan sa hearing ng komite. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa... Yes, Akay. Sino ulit tong Pogo King? Ang pangalan? Richard Lim, Lakay. Richard Lim ba? Ngayon ko lang narinig yan. Taga saan siya? Hindi, ngayon din, kahapon lang namin Lakay narinig. Chinoy ba ito o Chinese? Malamang Chinese, Lakay at Sister L. Ang sabi kasi ni Congressman Barbers, supposed to be last week pa, ita-terminate nila yung issue ng Pogo. Pero magpapatuloy yung issue ng EJK and illegal drugs siguro sa susunod na taon na. So last hearing bukas ng Quadcom at ang Pogo nga ang tututukan nila at narinig niya daw na merong King of all Kings ng Pogo. Itong si Richard Lim, kaya padadaluhin nila bukas sa hearing ng Quadcom. Ayan, okay ba? Maganda yan, ha? Boss ba ito ni na Cassandra Ong, ni na Mayor Alice Guo? Kasi Pogo King. Oo, Pogo King. King of all Kings, Lakay at Sister L. At baka baka magre-request din sila sa korte kung padadaluhin naman nila si Alice Guo. Ayan, okay. Abangan natin bukas. Maganda ang showing bukas. Blockbuster na naman yan. Mapapagod na naman tayo ng todo na ito. Mapapagod na naman tayo. Bago mag-Christmas break ang kamera. Maluluma ang controversy ni Marisa Racal at saka Anthony Jennings dito. Matatabunan. Oo, matatabunan. Hayaan mo na si Sister Ella kayo magbigay sa update. Maraming salamat, Mana Milky. Balik sa iyo, Lakay at Sister L. Christmas time in the Philippines. Samantala, isa pang report na Sister El mula kay Edwin Duque. Samantala. Pero sandali, ha? Batiin lang natin, Tagalawag pala, ha? Si Manong Johnny Felizar ng Lawag City. Ayan, nandito sa Manila ngayon, nagbabakasyon. At gustong pumasyal sa Star City. Gustong sumakay sa Chubibo, Chubibo, Gustong sumakay sa Chubibo, ha? Nako, yung mga nagtatanong nga pala rito, nako, sorry po mga kuya, mga kapatid, ha? Ayan, tinatanong kung meron na tayong complimentary ticket. Nako, pasensya na po, wala na kaming complimentary ticket kasi mahina ang revenue ng mahina po ang revenue ng Star City, kaya kailangan konting bumawi ng konti. Yes, kailangan pong bumawi. Nagka-pandemic po kasi. Ayan, kaya sorry po, hindi po muna nagpa-imprenta ng ang City o ng Star City ng complimentary pero tickets. Pwede ba daw makahingi kay Mayor? Report, sabi ko may report pa. Ikaw talaga, may report pa si Edwin Duque. Ito po muna natin ang update mula dyan sa sorry, Lakay. Sa may Kamanaba, ang NPD. Pinapahamak mo ako
Peace on earth. Ayan. Okay, sige. Ang NPD Lakay tiniyak naman na sapat ang puwersa ng mga pulis dyan sa Kamanava area ngayong Kapaskuhan. Yan nga bang sinasabi ko to, kaya ayoko na maging mayor na Star City. Bakit? Ayan, walang ira, kaya abonado. Ayan, kaya gusto ko to maging senador na parang Gusto mo maging senador? Oo, may tagline na ako, may slogan na ako. Ang slogan mo? Deo Macalma for senator. Ayan, galante, hindi ko report. Ayan, gusto ko yan. Ayan, sige, kaso report. para mas gusto ko yung may dede si Deo. May puso si Deo. Baka mag-ari Senator Risa Ontiveros sa atin. Hi Ma'am Risa, good morning, Merry Christmas. Good Love morning, you. Senator. Merry Christmas. Punta na natin ang report. RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, bisilid na Mayor Teo, tiniyak kanina ni NPD Director Police Colonel Oslito Ligan na sapat yung persang ipapakalat sa apat na sulok ng Caloocan, malapot na butas at Venezuela ngayong Kapaskuhan. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng Kapaskuhan sa taong ito. Sinabi ng opisyal na pagkamatay nasahan na yung kaliwatan ng mga selebrasyon, nakantapay pa rin ang pwersa ng PNP sa iba't ibang lugar upang batiyak ang kaligtasan ng publiko. Nagpalabas na rin ito ng kautusan sa kanyang apat na chief of police sa Kamanava, yung matinding police visibility. Sinabi ni Ligan ng Pasko ay martiling ang simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at kasiyahan ng bawat Pilipino. Tiniyak din ito na kaisa ang mga residente ng Kamanava sa 24 hours na police facility at magsasagawa rin ng patrol sa lansangan, partikular na sa mga mataong lugar. Kanina i-confirm rin ni Police Colonel Judy Doles, ang chief of police ng Caloocan, na dahil iti katumbas ng halos QCPD, yung lawak at person PNP ay nagpangalat na rin ng mga satellite station sa ibang lugar na malayo sa pinakasentro ng station tulad ng Monumento na nagkaroon na ng sariling station sa mismong circle. Sa bahagi namang North Caloocan ay nagpakalat na rin maging sa barangay 176 sa Test 12 na napakatagal ng dekadang walang pulis ay nagpalagay na rito ng mga satellite sa loob upang ipakita sa publiko na kapulisan na hindi kalaban kundi kakampi lalo na sa katiwasayan. RH23, dito kinakulat sa Risa Rizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat Edwin Duque Malapitan. Ayan, Malapitan ba o Gatchalian? Malapitan Gatchalian. Ayan, at saka sino ay meron pa. Sandoval. Sandali lamang ha. Ayan, meron pa tayong commercial dyan, Pogi. Sino to? Si Billy Ray Bates ba to? Si Billy yan Lakay. Ayan, Billy Ray Bates. Ayan, may commercial pa ba tayo bago basahin itong meron pa raw, latest Lakay. survey ng mga senador? Ha? Aba? 2 minutes pa daw, Lakay. Aba, Senator Gringo Hunasan, aba, tumataas ang rating mo, ha? Aba, matutuwa si birthday bonito. O nga pala, mga birthday nga pala, di pa natin nababati, ha? Ayan, abay, paano ako sisingil niya kung di mo babatiin? Kaya nga, nasaan na yun? Ayan, Ninong Cesarine Toyota Alabang. Ayan, Dr. Alan Racho, kamawala, Konsehal Raul Aquino ng Taguig. Dahil sa birthday party ni Mr. Cesarine Toyota, tama raw ang kanya ipaparapol. Ayan, wow. Advance happy birthday, Ninong Boss Cesar Lee. Aba, kailangan na to, kuyang Alex Flores ng Toyota Valenzuela, ha? Abay, kailangan magpa-raffle din kayo ng Toyota Tamaraw. Ayan. Kailangan tapatan. Tapatan. Ayan, kuyang Franklin Lim ng Quezon Avenue, ha? Happy birthday din kay Beru Siful, Attorney Orlando D. Ba, kuyang Orly, happy birthday, ha? Abay, binabati ka ni ate at saka ni Johan at ang pinsan mong si Attorney Attorney Rica. Ay, Attorney Rica tuloy. Sino ba yan? Hindi ko masabi. Pinsan nino? Dito sa lawyer natin. Ayan, nagka-amnesia na tayo. Si Attorney Cam? Hindi, yung partner niya, yung Attorney Rina Seco. Ayun, Rina Seco. Ano ba naman yan? Siyempre, ang dami nating mga kasama rito ng mga abogado. Nalilito na ako. Attorney Orlidi, binabati ka ni Attorney Rina Seco. Ayan. At happy birthday, Brad Bukal Romy Garcia ng Cagayan. Binabati ka ng mga Kapans
kay Kyle Bulyas ng DZRH. Na hindi pa nagpapakain. Ayoko nang bagitin yung pangalan niya. Mahirap bigkasin. Katarga, D'Artagnan. Dartagna. D'Artagnan, Lakay. D'Artagnan Kyle. Saan ba napulit yung pangalan niya? Silent G pa. Ayan. Unique, di ba, Lakay? Si D'Artagnan Kyle Bulyas. Sige, basta Bulyas. At advance happy birthday kay Jackie Resio bukas naman, Lakay. Si Jackie O. Resio. Birthday pala bukas. Hi Jackie, happy birthday. At kay Jean Likud, Kuyang Billy Del Rosario. Ayan. Si Congresswoman Janet Loreto Garin. Congresswoman, happy birthday. Congresswoman, happy birthday po. Ayan, Congresswoman Janet Garin, binabati kayo ni Pau Chief Persida Rueda Acosta. Ayan, happy birthday daw po ang iyong BFF. Super close. Ayan, close sila ha. Ayan, kumusta po ang Deng Baksya? Ayan, happy birthday ko yung Vincent Diato at ko yung Dick de Guzman. Happy birthday. Standby sa ating iba pang reports. Wala na pala. Shout out kay Els Bartolome na araw-araw nakatutok sa atin. Ayan. At si Senator Florante Rosales. Ayan. Ano ba ito? Saan ba si Ninong si Senator Lito Lapid tumataas din ng sa survey yung latest Ayan. Si Kuyang Jelmoy Pagaduan magpapa-breakfast daw Dr. Ferdy Pagdilaw. Ayan, simple handa ang Christmas party sabi ng presidente. Ayan, Congressman Biong Garing. Nakikinig sila sa kanyang headquarters din sa Muntinlupa. Good morning, Congressman Biong Garing. Good morning po. At si Attorney Dr. Roel Aguila at Sunny Mondehar. Ayan. At si Kuyang Pong Makatangay. Good morning. Nanonood si Kuyang Pong Makatangay. Babasahin na ba natin? Ilang minutes pa ba? May 2 minuto pa tayo, Lakay. Break muna daw tayo, sabi ni Billy. Mayroon tayong latest survey. Saan mo na puro ito, Malo? Itong latest survey ng Pulse Asia ba ito? Abay, pumapasok ang Senator Gringo Honasan, may tinalo pa mga rito mga incumbent Ayan. Nako, yung kasama natin sa DILG. Ayan. Medyo humahabol at Rekta. Ayan. Pang ilan ba si Rekta? Doc Willie Ong. Ayan. Pero matatag pa rin ng Bato-Bato de la Rosa, Oras, Sister L. 9:55. Survey, November 2 to 11. Ayan. Batay po sa survey ng Pulse Asia noong November 2 hanggang 11. Ito po sa senatorial candidates po, mahabigan. Ayan. Number 1, Erwin Tulfo. Wow. Talagang nangunguna Lakay. Kuyang responsible Tito Sen. Number 2, ang Tito Soto. Number 3, Ben Tulfo. Number 4, Pia Cayetano. Number 5, may agimat talaga ito, Senator Bong Agimat Ramon Pogi Jr. Number 6, si Kuya Willie. Ayan. Si Kuya Willie Revillame, number 6, 7. Of course, Lakay, nandyan si former Senator Panfilo Ping Lacson. Magic 7 ang Senator Ping. Matutuwa si Kuyang Congressman Roy Loyola nito. At next natin, Lakay, of course, pasok rin si Senator Bongo. Si Mr. Malasakit. Yes, at eto, sumunod, 9. Manny Pacquiao. At hindi pa rin nawawala, Lakay, Senator Lito Lapid. Si Supremo, Ayan, Bonjing. Ayan. Number 10. Ayan. Wala kaya si Manang Amy Marcos, Lakay. Pasok din. Number 11 si Manang Amy, At Lakay, ang nanay ng Makati. Si Albi Better. Number 12. Ayan. Binay Abi. Number 13. May magic pa rin si Ate Shawi, Rekta. Ayan. Kiko Rekta Pangilinan. Number 14, Bato-Bato de la Rosa. Bato-Bato pa rin, Bato-Bato, Senator de la Rosa. Number 15, si Tisoy. Matutuwa Cesar Lin nito, Mr. Bossing. Si Tisoy, Senator
Senator Gringo Honasan, number 15. Naku, ayaw ito ni Principal. Ayan. Baka medyo malungkot na ito si Principal. Ayan, kinapamigyan ng bahay. Ayan, Camellia Homes. Vistaland. Vistaland. Camille Villar. Aba, ayaw ni Ninong Manny Villar nito, ha? Number 17, si Tol. Ayan, Senator Francis Tolentino. Senator Tol. 18, ayan, si Benhar Benjamin Hamburger Abalos. Ayan. Ang ngayon ay action star na rin. Lumalabas to si former Secretary DILG Secretary Abalos sa isang Saan lumalabas? Sa isang palabas sa GMA7. Sa Scorpion Heights? Ayan. Hindi. Ano yun, di ba? Governor Daniel Fernando yun. Kala ko sa Scorpion Heights lalabas Iba yun, lumang-luma na yun, lakas. Baka may Scorpion Heights sa part 3. Ayan. Ayan. Ganda katawan. Sino pa? Ayan. Number 19. Si Recta. Ayan. Bam Aquino. Ba't ang layo niya? Former Senator Bam. Number 20. Alakay si Doc Willie Ong. Doc Willie Ong. Number 21. Ang partner ni Senator Bongo. Si Mr. Epektibo. Ipe, ayan, Salvador Chris Aquino, ayan. Hindi ba? Philip Salvador. Akala ko, Philip Salvador, akala ko Aquino. Ayan. Ito ayaw ni Manong Chavit nito lakay, talaga. Pang-ilan si Manong Chavit? Nasa 22 to. Medyo mababa ang Manong Chavit. Hindi, kasi wala pa siyang jingle sa DCRS noong November, bago lang jingle niya. So ngayon, dahil mayroon na, for sure mayroon na yan. Dahil political asan sa DCRS, aakyat na yan. Ayan. 23. Rodante Marcoleta. Number 24. Busita. Ayan. Bonnie Busita. Ito yung sa mga motorista lakay. Number 25. Kuyang Ariel Kerubin. Medal of Valor awardee. Ayan. Hanggang the doon rest, tayo. hanggang doon na lang tayo muna lakay. Pero ito guide lamang po ito mahabigan kasi huwag din masyadong magtitiwala sa survey. Dahil alam po nyo nun, naalala ko merong consistent sa number 5, number 7, dinawala sa survey. Tapos biglang Social Weather Station, SWS, Pulse Asia, at kung ano at pang survey, consistent. Number 5, hindi buwaba hanggang number 7. Tapos? Election, wala. Itlog? Ay, hindi itlog, hindi pumasok. So, ano ang lakay, ang explanation sa mga ganon? So, ito, guide lamang ito. Sa mga survey, kung paano po kayo magde-decide, pero syempre, bilang mga botante, dapat po tinitingnan, inaaral natin, pinag-aaralan natin ang, hindi lang lakay, hindi lang yung credentials, dapat lakay yung alam nating may ginawa at mayroong gagawin para sa ating bayan. Ayan yung mga programa. Ayan. Ayan, ano ba? So anyway, binabati natin si Ferdinand hindi pala, iba pala yan. Anyway, panawagan sa mga kamag-anakan pamilya Ramirez sa Balutondo, Manila at Muntinlupa na bukas na po ang libing ni Leonardo Ray Ramirez Jr. At ikikrimit ang kanyang labis ni Kuya Ray alas 8 na umaga sa Himlayan sa Kalikasan sa Malolos, Bulacan bago dalhin ang kanyang urn sa St. Therese Church sa Pasay City. Nakabul ngayon ang labi ni Ray Ramirez sa Himlayan ng Kalikasan sa Don Antonio Street, Malolos, Bulacan sa likod lamang ng Barasawain Church. Panawagan mula sa kanyang kapatid, Miss Malu Cabral. Our condolences. Tayo po nakiramay sa pamilya ni Malu at pamilya ni Kuya Ray Ramirez Jr. At yan ang kabuuan natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elena Apit. Stay safe everyone. Merry Christmas. God bless po. Good morning, Kuyang Noble Kong Secretary Dong Mendoza. Standby, susunod na operation tulong Miss May Binauhan, Wonder Woman. Oras, Sister L. It's 10:05.